Amen. Maraming salamat sa Panginoon at tayo ay uli ay nagsama-sama na sambay ng Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa Diyos na maganda po yung pag-aaral natin kanina at tayo napagpala na. Mga minamahal na kapatid, ay ako'y humihiling sa inyo palagi na dalayan niyo ako sa aking pagtayo sa likod ng pulpito na malaki pong responsibility na magpahayag ng kanyang banal na salita at tulungan niyo po mga kapatid sa panalangin. At sa pagtagal ay tayo po ay tatayo. Ating babasahin ang teksto na pagbabasihan ng ating pag-aaral sa umagang ito. At dito po makikita sa unang-una babasa tayong sa 3 John chapter 1 verse 2 to 4. John chapter 1 verse 2 to 4. Sabi rito, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Sapagkat ako'y totoong nagalak nung magsidating ang mga kapatid at magpatotoo sa inyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. At buksan natin sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Pisa natin sa 6 hanggang 10. Sabi po rito, kaya kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang tayo kanyang itaas sa kapanahunan na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat kayo pinagmamalasakit niya. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat, ang iyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala ng humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong panampalataya. Kaya ang inyong nalalaman, ang magayong hirap ay nagaganap sa iyong mga kapatid na nasa salibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo tumawag sa kanya walang hanggang kalatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo mga pagbatang sandaling panahon, ay siya rin magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Tapos sandali manalangin. Naming Diyos na Panginoon sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Muli kami ay makikinig ng banal na salita. At sa mga banal na salita na aming nabasa, na siyang basihan ng pag-aaral namin sa oras na ito. Sa pagbahagi at pagpulputol ng tinapay ng buhay, pagpalain mo amang Diyos. Ang bawat isa ay mga anak na nandito, na nakikinig, at sa mga makikinig pa, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Pagindapatin mo, amang Diyos, na ikaw magbukas ng aming mga puso at kaisipan, Panginoon. Higit namin maunawaan ang ibig mo parating sa bawat isa. Tulungan mo, Panginoon, ng alipin at tinayo. Bigyan mo na ako ng karunungan na gagaling sa iyo. Ang mangusap sa kanya, Panginoon, gamitin mo siya maliin sa instrumento. Alisin mo, Panginoon, ang spirito ng kakulangan o kamangmangan o anumang hadlang niyo pong alisin, Panginoon. Madama pa, Panginoon, ang iyong banal na presensya. Madama yung pag-ibig ng Diyos. At higit sa lahat, kami nagpapasalamat na at humihiling at nagpapasalamat na matugunan ang pangailangan ng aming mga kaluluwa. Sa iyong kalulhatian, Panginoon, sa iyo ang mataas na papuri. Salamat. Sa pangalan pa Jesus, sa madalangin. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin, mga kapatid, ay
pinamagatang Building a Strong Spiritual Immunity. Building a Strong Spiritual Immunity. Dito sa ating nabasa, merong dalawang blessings na binanggit ni Juan tungkol sa isang Kristiyano, si Gaius, na nakita rito yung kanyang buhay spiritual at sa kanyang kung paano siya pinagpala ng Panginoon. At ating nabasa rito na sinabi mismo ni John na siya ay ginhawa sa kanyang kaluluwa o kasiyang spiritual. At mga kapatid, sabi rito sa verse 2 na dinadalangin din ni John na guminhawa rin ang kanyang pangangatawan. Mga kapatid, yung Panginoon natin, meron siyang dakilang plano sa bawat isa sa atin. Actually sa lahat. Na pagkaluban tayo ng blessings. At mayroong tatlong blessings na matatanggap natin sa Panginoon, yung physical blessing, material blessings, at saka pinakadakila doon yung spiritual blessings. At alam niyo ba na dito ang siya nagbibigay ng kagalakan sa atin pag natatanggap natin ito, mga kapatid. At isang bagay na ating mapag-aralan ito, sapagkat ang mga ito ay binigay ng Panginoon para ma-enjoy natin yung mga pagpapalang pagkakalob sa atin. Ngunit alam niyo ba na ito'y nakahadlangan ang mga bagay na ito dahil sa nangyari doon sa Garden of Eden na nagkasala ang tao, nawala yung mga blessings na yan. At hanggang sa ngayon, mga kapatid, ay nakahadlangan na may bigay ng Panginoon ang lahat ng mga blessings na yan. Ngunit salamat na mayroon tayong kanyang banal na salita na pag-aaralan na mga kapatid, upang magbigay ito ng palatutunan na tayo ay mapagpalain ng Diyos mga bagay na physical, lalo sa mga bagay na spiritual. Ngayon, kung titignan natin bakit ang pamagat natin dito yung spiritual immunity. Ngayon, pag sinabi yung immunity o yung physical o spiritual immunity, ito yung mga kapatid, yung pag mayroon kang physical immunity o immunity, ibig sabihin kay malusog physical. At nandun yung kagalakan pag ikaw ay malusog sa pangatawang physical. At may mga factors bakit ang tao ay magiging malusog. Unang-una yung kanyang balanced diet, yung pagkain. Kailangan tayo sa pagkain. May karoon ng discipline. Pangalawa, mga kapatid, yung exercise. Palagi tayo nag-exercise. At ang pangatlo, mga kapatid, kailangan natin ng pahinga. Yung sleep. Kaya kung na-deprive, may deprivation of sleep, exercise, pagkain, hindi ka magiging healthy. Sa totoo yan. Ngayon, yun yung sa physical immunity. Meron din sa spiritual immunity, mga kapatid. At ito naman, sa spiritual na aspect, kailangan din yun ng pagkain spiritual, kailangan din yung exercise, kailangan din yung pahinga. Higit sa lahat, lalo natin itong papaliwanag sa tulong ng Panginoon na masigit natin bigyan yung spiritual immunity. Ngayon, para nung mga nakarang taon, nagkaroon tayo ng COVID-19 virus. At maraming namatay. Bakit kanyo? Kasi vulnerable sila sa virus. At kung wala yung vaccine, marami pa mamamatay. At yung iba hindi naniwala na mayroong virus. Hindi sila, kahit available yung vaccine, ayaw nila. At maraming namatay. Totoo po yung mga kapatid. At nung time na yun, kami nasa hospital. Tingin ng tao sa amin, baka kami susunod na mamamatay kasi kami nasa frontline.
Ngunit salamat sa Panginoon, mga kapatid, na sa kabagan ng Diyos, tulong ng Diyos, tayo ay hindi naman nagalaw nung virus na yon. Ngayon, Amen. ba't natin ito pinag-aaralan? Kasi kahit saan tayo pumaroon, sa physical aspect, yung virus na yan nandiyan pa. Pwede tayo magkasakit anytime. Alam niyo ba yung flu? Pag nag-iba yung panahon, magkakaroon tayo ng flu. Kung mahina yung ating resistance. Ganon din po, na hindi lang sa flu, kaya mayroon din flu vaccine eh. Kinakailangan din yun. Yung iba naman, bakit siya, ano yun, yung nagkakaroon ng yung virus sa pamagitan naman ng hindi lang dun sa COVID, yung cancer, virus din yun eh. Kaya, yun ang umaapekto rin sa mga tao. At yung iba naman sa skin. Kaya pag kinagat ka ng lamok, di ba sa Pilipinas, nagkakaroon ng dengue. So, at yung iba naman nagkakaroon ng sa hepatitis, yung sa liver, inflammation. Ngayon mga kapatid, yung mga virus na yan, nasa labas. Sinusundan tayo kahit saan. Pwedeng makuha yan. Merong tinatawag na Airborne. Oh, yun, sabi Sir airborne. Kaya halimbawa, yung iba nagkakaroon ng, kasi sa hospital, minsan nagkakaroon ka ng chicken pox. Airborne yun. Nakakahawa yun. Ngayon, mga kapatid, iyan, nasa labas siya, naghahanap ng entry at saka host. Nakakapasok siya ng katawan sa pamagitan ng entry sa ilong, sa mga mata, sa bibig, sa mga reproductive organs, maging sa labasan ng dumi, sa likod natin. So lahat yan, pwedeng pasukan. Kaya kung halimbawa, pag gagamit ka ng mga public washroom, delikado yan. Pag hindi ka maingat, mahahawa ka ng mga sakit yan. So mga kapatid, naghahanap ng host yung virus na yan napapasukan at may entry. Kaya yun, pinag-aaral lahat yan sa hospital para ma-avoid yun, mga kapatid. Ngayon, bakit natin ito pinag-aaral? Kasi vulnerable ang tao na magkasakit kung wala siyang kaalaman. At kung ilalagay natin sa spiritual, mas matindi rin yan, mga kapatid. Dahil mayroon ding mga spiritual virus, sa spiritual diseases na maaari ring maapektuhan sino? Ang mga Kristiyano. At ito mga kapatid, kaya ito natin ito pinag-aaralan para magkaroon tayo mag-build up tayo ng immunity. Sa physical, kung malusog ka, malakas ka, mahirapan ka magkasakit. Amen? Pero mayroong dapat ka rin pag-iingat na gagawin. Lalo din sa spiritual, kailangan i-build up mo rin yung spiritual immunity mo sa pamagitan ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya para maging maliwanag yan, at nagkalat yung spiritual virus. Nagkalat yung spiritual diseases. At in a way na ito ina-apply natin para higit tayong maging malakas bilang mga anak ng Diyos. Amen. At ito yung pag-aaralan natin. Kasi alam nyo ba na maraming mga Kristiyano na nasira ang kanilang pananampalataya, na backslide sila, nang hina, hanggang yung iba hindi na nakabalik. Nung panahon ng Panginoon, si Pedro na backslide, pero nakapanumbalik siya. Mga kapatid, kasi kung sinabi natin na Kristiyano, sabi nga, hindi nagkakasala. Pero mga kapatid, dapat liwanagin natin yun, na mayroon pa ring free will at choice. So pwede siyang magkasala kung gugustuhin niya. Mga kapatid, kung nanghina, mga kapatid, hindi niya siya mga paglaban. Ngayon, alam niyo ba na sa hospital mayroon tinatawag na immunocompromised? Na-compromise ng kanyang defense para labanan yung mga diseases. Kaya tawag doon immunocompromised. Lalo na yung mga nagke-chemotherapy, cancer, nagka-cancer. Iba, may mga sakit na AIDS, HIV, diabetes. Mga kapatid, iniingat-ingatan mga yun kasi madaling magkasakit.
madaling kapitan. Kaya pag sa hospital yan, maingat lahat. Kaya mga kapatid, sa spiritual naman, tayo mga kapatid, ay palagi tayong hinahabol ng dyablo. Amen? Amen. Kaya sabi rito sa ating binasa sa 1 Peter chapter 5 verse 8, kay maging mapagpigil, kay maging mapagpuyat, at ang iyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala at humahanap ng masisila niya. Sa oras na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay nasa sentro na ng paningin ng dyablo, mga kapatid. At tayo hinahabol. Ngayon, ang may tinatawag tayong vulnerabilities, yung kahinaan. Madali kang yung kahinaan o mga daan na pwede kang habulin ng dyablo. So mostly, ang hinahabol ng dyablo dyan, mga kapatid, yung mga baguhan sa pananampalataya. Amen? Yung mga bago pa lang. Yan ang inaano nila. Kasi galit ang dyablo dyan, ibabagsak yung ating pananampalataya. Pangalawang hinahabol ng dyablo, mga kapatid, yung mga hindi pa lubusan na pabana. At saka yung mga nandun din sa kagitna ng mga kapagsubukan o problema. So ginagamit yung mga bagay na at may pahintulot ang Diyos. Pero at tatanda natin, ang Panginoon ay nandyan palagi na siya naman ang tumutulong sa atin. Amen. Kaya dapat tayo mga kapatid ay magpasako. Tayo mga kapatid ay magpatuloy sa Panginoon, manatili tayo. Kasi kung bibigay tayo, maimpektuhan tayo tatamaan tayo ng virus na tinatawag yan. So ang dyablo, yan ang mag-i-impluwensya sa atin. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kadalasan, anong ginagawa ng dyablo? Binibigyan ka ng spiritual infection. Ini-influensya yung kaisipan natin. Nag-uumpisa sa kaisipan. Kaya, anong ginagawa niya mga kapatid? Sabi ko nga kanina, puntira yung mga bagong tanggap na Kristiyano, yung mga spiritual weak, yung mga napapagod, mga kapatid. Tapos yung mga nagsosolo. Minsan nagsosolo yan yung Kristiyano Hindi mo na aatin, mag-ano muna. So, pinupunti yung mga yun. Ngayon, ini-influence yung pag-iisip natin. At anong ilalagay ng dyablo yung mga kaisipan na hindi ayon sa Diyos. Mga impure thoughts. Mga kaisipan na negative, may negative dyan. At pati yung, hindi lang thoughts, pati yung mga pagnanasa. Yung ginagawa ng dyablo, mga kapatid. At yung feelings, pati yung sa emosyon mo, ano yan, i-influence niya mga kapatid. At isang bagay na makita rin natin na pag na-influence yung feelings mo, susunod niya yung attitude mo. Wrong attitude. At sa attitude, susunod na yung conduct, yung pag-uugali, mga kapatid. Kaya makikita mo, kung hindi tayo mag-iingat, pati yung ating mga pananalita, pating mga gawa, sabi nga kanina, na merong mga bagay pang mga negative makita sa loob ng iglesia, may nag-i-influence dyan, mga kapatid. Kaya kinakailangan tayo maging maingat. Kasi nag-uumpisa sa isip yan. Pag nag-umpisa sa isip at pumasok sa puso, yun ang delikado. At yun ay, pag nasa puso na, kaya kuminsan sabi ng Panginoon, iingatan ninyo ang iyong puso. Sapagkat dyan, pinanggagalingan ng buhay. Pero anong klaseng buhay meron doon? Kaya kuminsan makikita mo kung ano yung lumalabas sa bibig ng gagaling sa puso. Kaya tulad nung may galit, may unforgiveness, may bitterness, ganun doon, mga kapatid. Sabi nga, yung jealousy, mga kapatid, lumalabas doon. Lumalabas din yung mga self-righteousness dyan. At dapat nating maging aware tayo doon. Sa pag-aaral ng kanyang banal na salita, dapat natin ito, mga kapatid, makita na ito hindi sa Panginoon. Amen. Mga kapatid,
Ang isang bagay na dapat makita natin at ito ating pag-aaralan sa umagang ito yung papaano tayo mag-build up ng spiritual immunity sa Panginoon. Papaano? Siyempre, kung i-build up natin, hindi natin ito i-build up sa sarili lang natin. Kailangan natin ang Panginoon. You have to build up, to be built in Christ. Ngayon, pag sa Panginoon, dapat agreeable ka palagi. Dapat sumasang-ayon ka palagi at nagpapaturo sa Panginoon. Kasi kung hindi ka naman sumasang-ayon sa Panginoon at di ka wala kang pusong madaling turuan, paano i-work out ng Panginoon sa iyo? Alam mo ba na ang Panginoon lahat ipagkakalob sa atin the best. Amen. Binili niya yan Amen. ng kanyang sariling dugo. Sinacrifice ang kanyang sarili upang tayo matubos. Kaya ang unang-una dapat makita natin mga kapatid, we have to establish our standing with Christ. We have to establish our standing with Christ. Ngayon, paano natin ma-establish yun? Alam mo ba, pag ikaw ay nasa kasalanan, dapat ka lumapit sa Panginoon para humingi ng kapatawaran. Amen, mga kapatid. Amen. Kasi, or to be established in our spiritual life, sabi ka, dapat tayo ay maligtas mula sa kasalanan. Kasi, dapat maalis yung virus muna dyan. Lahat ng tao ay nagkasala, hindi nakabot sa kalwatian ng Diyos. Kinakailangan, mga kapatid, atin ang Panginoon para tayo maligtas. Alam na natin yan. Ngayon, pupunta tayo sa testimony ni John para makita natin dito yung standing ni John. At dito tayo nun sa binasa natin, mga kapatid. Sabi rito ni excuse me, ni John, sa testimony ni Gayo pala, mga kapatid. Sabi ni John mismo, sabi niya, binamahal aking dinadalangin na lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan. Sabi niya, at gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. Anong tinukoy dyan? Yung soul prosperity. Unang-una nakita natin. Sabi ito sa English, maganda basahin sa English, I wish above all things that you may prosper, be in health, even as thy soul prosper. Ibig sabihin, talagang malago siya sa kanyang spiritual na buhay. Nakita natin doon na tumanggap si Gayo at hindi lang siya tumanggap kundi lumalago ang kanyang buhay spiritual. Testimony ito ng isang Kristiyano. At sabi rito, kung ipagpapatuloy natin, na sabi rito, sapagkat ako'y totoong nagalak na magsidating ang mga kapatid na magpatotoo sa iyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Anong nakita natin doon? Nakalalagayan niya. Na maganda yung patotoo ni Gayo. Dapat lang na ang Kristiyano maganda ang kanyang patotoo. Ano yung kanyang patotoo? Na siya ay nasa katotohanan. Yan ang napakaganda na maging samdata natin para tayo magkaroon ng immunity sa Panginoon. Para malabanan natin lahat ng kamalian, kasalanan, yung katotohanan, mga kapatid. Dapat maging totoo tayo sa harapan ng Diyos at sa tao. Maging totoo tayo sa ating sarili na tayo nga tunay na Kristiyano. So mayroong testimony, mga kapatid, na ang katotohanan ay nasa kay Gayo, sabi pa rito, at siya'y lumalakad sa katotohanan. Amen. Kung sa iyo ang nasa iyo ang katotohanan, dapat lang na lumakad ka sa katotohanan. Amen. Hindi sa pandinig lang, kung hindi sa pagsunod. Amen, mga kapatid. Kasi kung hindi mo in-apply yung katotohanan, mga kapatid, ang pinaka-the best na blessing binigay sa Panginoon, walang kwentahan pa yung Kristiyano. At tanda natin, sabi ko, kahit saan tayo pumaroon, nasa Europe ka man, nasa Middle East ka man, nasa Pilipinas, nasa Canada ka, nasa US, sinusundan ka ng diablo para kaibagsak. Pero pag ikaw ay nasa katotohanan, hindi ka niya pwedeng madaya. Alam mo yung katotohanan at nilalakaran mo pa yung katotohanan. Amen, mga kapatid? Amen. At sabi pa rito
na isang napagandang sinabi niya ni John kay Gayo is, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ang aking maanak nagsisilakad sa katotohanan. Yung una kay Gayo lang, ito naman napatungkol sa lahat ng mga Kristiyano. Ginamit niya yung mga kapatid. So ito'y patungkol sa loob ng church, sa church, mga kapatid, na tayong lahat ay tinawag para magsilakad sa katotohanan. At mga kapatid, kung susundan mo yun sa 5 and 6, babasahin natin yun sa 5, 6. Kaya kayo magpakababa. Sa John pala. Sa 5. Minamahal, sabi niya, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng iyong ginagawa doon sa mga kapatid at sa mga taga-ibang lupa. Ano nakita natin doon? Sa verse 5. Mayroong gawa ng katapatan. Sabi niya rito, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng ginagawa doon sa mga kapatid sa mga taga-ibang lupa. Matapat sa kanyang paggawa si Gayo. Amen, mga kapatid? Kita mo yung standing dyan. At ang pinakaulisa sa 3 John 1:6 na nagpapatotoo ng yung pag-ibig sa harapan ng iglesia na yung gagawan ng magaling kung yung tutulungan sila ang nararapat sa Diyos sa kanilang paglalakbay. The testimony of love. Napakaganda, mga kapatid, na dito na-establish yung standing ni Gayo sa harapan ng ating Panginoon na dapat yun din sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At isang dapat ma-establish din dyan, ano? Alam ba kung bakit tayo hinahabol ng diablo? Una, yung standing natin sa Panginoon. Pangalawa, yung, di ba, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng kaganapan sa atin. Kaya nagagalit siya doon. Nawala tayo sa kaharian ng kadiliman, dinala tayo sa kaliwanagan. At we are identified as a children of God. We are identified as a followers of God. Kaya yung identification doon saan? Sa kanyang ebanghelyo, sa katotohanan. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except me. Ano pa sabi niya? Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan siyang magpapalaya sa inyo. So mayroon tayong kalayaan. Kaya tayo inaano dyan, inahabol ng diablo. Amen. So we're living according to God's truth. So yun ang unang-una, mga kapatid, that we have to establish our standing with Christ para magkaroon tayo ng strong spiritual immunity sa Panginoon. At pangalawa, ito sa Ephesians chapter 6, verse 10. Sabi nila rito, ito'y minsan na pag-aralan natin to at puro self-explanatory pero gagamitin natin to. Sa Ephesians 6:10, sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strong in the Lord and the power of His might. So makita natin dito na para mayroon tayong kalakasan na lumaban sa diablo, kailan natin ng kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan natin na tayo maging malakas sa Panginoon. Amen. Amen? Ito yung, we have to be able to stand and fight the devil. Kasi kung sa atin lang, hindi natin kakayahan. So we need the Lord. At we have to remain faithful. Sabi nga ito, in the midst of trials. Darating yan eh. Mayroong pagsubok. Ngayon, pag hindi tayo kumapit sa Panginoon, hindi natin, wala sa ating kalakasan galing sa Panginoon, magkakaroon tayo ng anxiety. Magkakaroon tayo ng problema. Mga kapatid, isa pa yon, kakulangan doon. Kaya kinakailangan natin. Tinuturuan tayo. Kasi, lalo na sa mabawang tanggap, pag dumating yung pagsubok, manghihina yan.
So you have to remain faithful in the midst of trials, temptation, unworldliness. At pinakamabigat yung spiritual deception. Madadaya tayo. Kaya mayroong source of power na gagaling sa Panginoon. Hindi sa atin ang gagaling. Sa Diyos. Kaya nga sabi niya rito, be strong in the Lord and in the power of His might. Pagpunta ka sa verse 11, put on the whole armor of God that you may able to stand against the wiles of the devil. Mga kapatid, ito yung damit ng isang Kristiyano, yung armor of God. Galing sa Diyos yan, inilalagay sa atin yan. Yung damit na pandigma. Bakit binibigay sa atin yan? Dahil mayroong pakikipaglabang haharapin natin, yung spiritual battle. Dito sa verse 12, sabi niya, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this age, against a spiritual host of wickedness in heavenly places. So, kalaban mo yung sa kadiliman. At mga kapatid, yung pinapakita rito, yung saan tayo kukuha ng kapangyarihan, kalakasan, at binigyan tayo ng damit to resist the enemy. At pinapakita rito yung karakter ng kalaban. Malakas. Hindi pakikipaglaban sa laman, dugo. Sabi niya, but against principalities, against powers. Yung powers of darkness. Sipin mo yung mga kapatid na lalaban sa'yo palagi. At pilit tayong ibabagsak yan. Ngayon, ano yung napapaloob dito sa armor of God, mga kapatid? Unang-una, yung nabanggit natin kanina, na sa verse 13, ay sa verse 14, unang-una yung truth, yung belt of truth. Sabi niya sa verse 14, stand therefore, sabi niya, having girded your waist with truth. Ano ba yung belt? Ba't mo ginagamit ang belt? Para yung damit mo, hindi bababa. Hindi ano yun. At saka pag nagka-belt ka, makikita mo secured lahat. Nakatali. Mga kapatid, pag walang belt, maaari kang mahubaran. Maaaring malis yung mga bagay na dala-dala mo. So, kailangan natin, yun ang katotohanan, ang siyang nagbibigkis ng ating pananampalataya. Ang katotohanan din ang siyang magiging solid foundation natin. Sabi pa rito, mayroon ding tinatawag na breastplate of righteousness. Saan yun? Yan dito sa puso yan eh. Ay yung pinakamahalagang parte ng katawan ng tao, yung puso. Masugatan ka man yan sa paa, sa kamay, o ano man, okay lang. Pero pag puso ang tinamaan, mga kapatid, kakamatay. Kaya kung minsan yung mga nai-stroke physically, minsan mamatay na sila. Kung minsan naman, pag hindi namatay yan, maaaring meron siyang maha-paralyzed. Mga kapatid. So maraming epekto yan. Mga kapatid, pag inilagay mo sa spiritual, napakasimple yan. Bakit sa puso o kaluluwa? Mga kapatid, diyan ang niunang ginawa ng paraan ng Panginoon at binigyan tayong bagong puso. Pusong sumusunod sa Panginoon. Ibinlagay ang katwiran ng Diyos yan. Dapat mananatili yan. Sapagkat yung righteousness, sabi nga, yung mabuhay ka na ayon sa katwiran ng Diyos. Kaya breastplate of righteousness. Palaban mo yan, mga kapatid, sa mali at sa kasamaan. Sabi po rito, mga kapatid, yung gospel of peace, yung paa. Paano ko ba lumakad? Kailangan magsuot ka ng sapatos para protection sa iyong paa mo. Para makalakad kang matuwid, makalakad kang mabilis, malakad. Kailangan mo yung pangyapak ng kapayapaan ng Ebanghelyo. Kasi kung lakad mo tulad pa rin ng sanlibutan, mga kapatid, hindi ka Kristiyano. Mamina mga kapatid sa Panginoon. Dati kung saan-saan tayo lumalakad, ngayon tayo lumalakad na matuwid sa harapan ng Panginoon. Kinakailangan natin lumakad doon sa mataas na daan, yung masikip na daan, yung daan ng katwiran.
Gospel. Yung daan ng kabanalan, the highway of Amen. holiness. Sabi pa rito mga kapatid, sa verse 16, shield of faith, Amen. which will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Palagi kang sinusubok ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok, tukso, maging sa karamdaman. Kuminsan dumarating din yung mga bagay na tayo'y nadi-discourage. Mga kapatid, kailangan natin yung shield of faith. Alam mo ba na sabi nga, labanan nyo silang maigi sa inyong pananampalataya. Amen. Anong pananampalataya? Kailangan ito'y pananampalataya sa Panginoon. Kung tayo nananampalataya sa Panginoon, sinasampalataya natin din ang kanyang mga banal na salita. Ang Amen. kanyang madakilang pangako. Mga kapatid, kanino ka pa ba sasampalataya? Kung tayo'y magsasampalataya lang sa ating sarili natin, mga kapatid, hindi tayo magwawagi. Kaya sabi niya, huwag tayong manangan sa ating sariling kaunawaan. Di ba? Doon sa Proverbs 3, trust in the Lord with all thy heart. Lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him. And He shall guide thy path, sabi niya. Mga kapatid, yan po pinakamaganda yan na tayo palagi ay siguraduhin natin ating pananampalataya palagi ay sa Panginoon. Kailangan magkaroon tayo matibay pananampalataya. Amen. Kailangan lumalago Amen. sa ating Panginoon. Sabi pa rito yung helmet of salvation. Nasa taas yan eh, yung helmet. Isa sa mga pangalawang pinaka-importante yung ulo ng tao. Dahil nandyan yung brain, mga kapatid, physically. Alam mo yung brain, makalabit mo lang konti yan. Merong isang parte ng katawan, hindi gagalaw. Maapektuhan. Mga kapatid, tandaan niyo yan. Kaya pag na-stroke yung tao, ma-deprive ng oxygen yung brain, at ilang minutes, hindi yun naagapan mga kapatid, mamamatay yung brain cells, merong mapaparalyze na parte ng isang katawan. Mga kapatid, pag dumugo yung brain ng isang tao, mamamatay ang tao. Hindi mo na masisave yun. Maaring madala mo sa hospital, magiging gulay na yan. Pero sa spiritual mga kapatid, dapat hindi makompromise yung ating kaligtasan. Amen. Tandaan niyo yan. Hindi mako-compromise. Kung tayo niligtas na ng Panginoon, makipagtulungan tayo sa Panginoon, nasa pamagitan kanyang biyaya, ito may iingatan. Paano natin iingatan ang kaligtasan? Mga kapatid, that's our precious possession. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Huwag natin itong i-compromise, huwag natin itong basta baliwalain, kundi, mga kapatid, yung mga bagay na dapat natin gawin para mapanatili ang kaligtasan, patuloy natin ito mapalago. Mga kapatid, kinakailangan na gawin natin. Dahil tinuturuan palagi ng Panginoon na sabi niya, kayo mag-ingat. May warning dyan eh. Mag-ingat kayo palagi kung paano kayo lumakad. Hindi tulad sa mangmang, kundi kayo lumakad na may karunungan sa sanlibutan ito. Amen. Amen mga kapatid. At isang napaganda mga kapatid na dapat makita natin mga kapatid yung Word of God. Sabi pa rito na the sword of the Spirit which is the Word of God. Kita mo mga kapatid, ito na ano natin lahat ito, masalita ng Diyos. Hanggang ngayon pinag-aaral natin, ito ay masarap na pagkain na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sa bawat pangangaral, sa bawat pag-aaral sa Sunday School, sa pagme-meditate, lahat, involve ang Word of God dyan at ang Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, dito natin nakikita na yung whole armor of God, kompleto yan. Kasi hindi lang ka binigyan ng armas, binigyan ka pa ng pagkain ng Panginoon. Ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Dala-dala natin to kahit saan. Alam mo, pag iniwan namin salita ng Diyos, yung iba nag-abroad nagpunta sa ibang bansa, iniwanan yung salita ng Diyos. Hindi ginutom sila.
Kuminsan nung guminhawa na sa mga bagay material, nakalimutan na rin nila ang Panginoon. Mm. Yung iba kinompromise ang salita ng Diyos, kinompromise ang kanilang panalita. Ipinalit yung katwiran ng sanlibutan. May mga kapatiran tayo na nasa iglesia ng Diyos, lumipat pa. Nandito na ka sa katotohanan, lumipat siya ng kulungan, mga kapatid. Ibig sabihin yung nilipatan niya, mali naman. Tingnan yung nangyayari pag hindi mo pinanindigan yung katotohanan, yung Ebanghelyo ng Panginoon. Kung nakatikim ka na ng isang napakasarap na pagkain, sa physical man o spiritual, wala ka nang hahanapin pa. Amen, mga kapatid. Amen. Amen. Sapagkat napakaganda ng turo ng Panginoon. Amen. Kung bibigyan mo lang ng kahalagan niya, sa araw-araw, i-meditate mo, at kung paano inaabot ka ng Panginoon palagi dyan, paano ka pinapakain, sinusuporta ng Panginoon. Mga kapatid, kahit ang walang oras ka pa na mag-meditate, mag-aral, nadadala mo palagi yung kagalakan at satisfaction. Sabi pa rito, mga kapatid, na isang bagay na nakita natin. Verse 18, prayer. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Amen, mga kapatid. Being watchful to this end, with all perseverance and supplication of all the saints. Yung prayer, hindi lang pansarili mo, mga kapatid. Alam naman natin na mayroong tayong individual prayer, mayroon tayong prayer meetings, mayroon naman tayong prayer for intercession and supplication. Tayo rin nananalangin para sa ating mga kapatiran. May mga kapatiran tayong wala sa ating piling, dinadalangin natin sila. May mga kapatiran tayong na nasa banig ng karamdaman, di sila nakatin, dinadalangin natin sila. Maaaring hindi natin masabi sa bawat isa na dinadalangin kita, kapatid, pero tandaan niyo, mga kapatid, nasa puso ng bawat Kristiyano yan. Idalangin ng bawat isa. Kaya ako humiling palagi sa inyo, mga kapatid, dalangin niyo ako rin ako. Amen. Dalangin niyo ako, aking pamilya. Meron pa akong mga pamilya kamag-anak, hindi pa naliligtas. Kaya magdalanginan tayo. Amen. Napakaganda yan, mga kapatid. Alam niyo ba na dala-dala ng angels yung petition ng mga banal? At dinadala yun sa ating Panginoon. Ayan, alam mo ba na ang panalangin ng mga banal nakapagbigay lugod sa Diyos? Naglalambing tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Dadalangin man lang tayo, hilingin na natin lahat yung the best sa Panginoon. Di ba, mga kapatid? At tayo mapagpasalamat. At isang bagay na dapat makita sa atin, kaya tayo palaging hinahabol din ng kalaban, mga kapatid. Anak ng Diyos. Amen? Amen. We have that glorious standing as a child of God. Di ba mga napakaganda yan na matawag ka ng Panginoon, ikaw ay aking anak. Amen. At isa pa na dapat makita natin, tayo'y kabilang doon sa napakadakilang plano ng Diyos. Amen. Na hindi lang yung dakilang plano ng Diyos na natupad sa atin. Hindi lang tayo naligtas, kundi tayo mapabilang sa kaiglesia at higit sa lahat, yung dakilang plano ng Panginoon na tayo ay maging malago. We need to grow in spiritual maturity. At iyon ang pinaparating sa atin palagi. We have to grow in spiritual maturity. Hindi tayo mananatili sa pagkabata. Amen, mga kapatid? Amen. At pag nandun ka na sa spiritual maturity, yung sa sanctification, doon mo makita na yung Christ-alike character. We have to live like Christ. Amen, mga kapatid? Alam mo ba na makikita mo yung halimbawa na iniwan ng Panginoon?
at ang mga apostol sa atin. Mm. Tapos magkaroon tayo ng self-reflection. Nakakahiya, di ba? Kung meron pa tayong makitang bagay na kakulangan sa atin. Kaya nilalapit natin sa Panginoon yun. Na tayo rin ay makalakad kasama ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga sabi nga, we have to walk in spirit. Bakit? There's a battle to fight in Christian life, but still, we have to walk in spirit. Tanda natin sa labanan, kasama natin Panginoon. Isang bagay lang na gustong agawin sa atin ng Panginoon, ng Diablo. Mga kapatid, pinangako ng Panginoon sa atin yung eternal life. Amen, mga kapatid? Napakaganda yung kaya we usually have to build that strong spiritual immunity para hindi tayo magalaw. Amen. Dito sa sa James chapter 4 verse 7, mga kapatid, ating basahin yung sinasabi po rito. Sabi rito James, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Pasakop nga kayo sa Diyos, na tapat magsilansang kayo sa Diablo, tatakas sa inyo. Sabi niya, you have to resist the devil. So, you have to build up your resistance through spiritual immunity sa pamagitan ng Panginoon. Ngayon, paano mo lalabanan ang Diablo? Mga kapatid, ang Panginoon na nagkatawang tao, paano niya nilabanan ang Diablo? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. At sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos Ama. Tayo sabi nga, lumakad na may karunungan. Pero sabi niya rito sa binasa natin na we have to understand the will of God. In order to walk wisely in this world, we have to understand the will of God. Kasi paano ka makakalakad na may karunungan, mga kapatid, kung hindi mo higit na maunawaan yung kalooban ng Diyos. Amen. Amen, mga kapatid? Mm. At isang napakaganda na makita natin. Di ba sabi ko kanina, yung tatlong bagay para magkaroon ka ng healthy physical life, spiritual, isang bagay yung exercise, di ba? Mm. Mga pati sa Kristiyano, kailangan mo yung spiritual exercise palagi. Amen? At dito sa Ephesians chapter 2, verse 10, sabi po rito mga kapatid na sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo, Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng uno upang siya nating lakaran. Kinakailan tayo palagi na gumawa ng mabuting gawa. Doon tayo nilalang. Amen? Doon tayo nilalang at doon tayo dinala tayo sa isang bagay. Dati gumagawa rin tayo mabuti nung araw ayon lang sa ating sariling kakayanan kaunawaan. Pero ngayon, binigyan tayong kakayanan ng Panginoon na gumawa ng mabuti sa kanyang harapan. Amen, mga kapatid? Amen. At ito ay isa part ng spiritual exercise na ano yan na, alam mo ba pag hindi ka nag-exercise, anong ginagawa mo? Nakaupo ka lang. Natutulog ka lang. Alam mo ba, sabi nga nila na walang Kristiyanong tamad. Lahat ay gumagawa. Amen. Sa loob ng iglesia, mayroong lahat ay gumagawa sapagkat mayroong ibinigay ang Panginoon na bawat ministry Amen. na gagampanan natin. Bakit kanyo? We are part of that body. Amen. Nagagampanan natin yon, mga kapatid. At yun ang ating idinadalain sa Panginoon. Ano ba ang aking gagampanan? O parte ng aking sa yung kaharian, Panginoon. Di ba, mga kapatid? Maganda kung marinig sa atin ng Panginoon. At dilangin natin. Amen. Kung saan na gagamitin. Di ba, napakaganda na ito yan. Sabi pa rito sa, saan ba yan? Titus ba yan?
dito sa Titus chapter 3 verse 8. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisinampalataya sa Diyos ay maging maingat na panatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. So hindi lang tayo nilalang para gumawa mabuting gawa, kundi dapat ito nagpapatuloy. Amen? Nananatili. Hindi tayo humihinto. Ngayon, paano natin to magagawa? Sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, nandito tayo sa bahay, nasa bahay panambahan tayo, nasa trabaho, sa kasama natin ating mga kaibigan, kahit sa paglakad natin sa sanlibutan, dapat makapanatili pa rin yung mabuting gawa. Ito yung gawa ng pananampalataya, mga kapatid. Amen? Amen. Hindi yung pag sa loob ng iglesia, mabuting gawa, paglabas na meron na compromise. Mga kapatid, huwag naman ganun kasi nababahiran ang pangalan ng Panginoon. Pangalawa, ang mata ng Panginoon nakatingin palagi sa atin. At alam nyo ba, na sinabi rito, ito'y pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Bakit sinabi ron, mga kapatid? Sa lahat ng mabuting gawa, ang tao ay makikinabang, hindi lang ikaw. Sa lahat ng ginagawang mabuti, ang mga kapatiran mo makikinabang din. Amen. Yung pamilya mo makikinabang pag mabuti ginagawa mo. Maging sa trabaho, ikaw makapagbigay ng halimbawa ng mabuting gawa. Amen. At mga kapatid, malalaman nila na ikaw talaga ay tunay na Kristiyan, tunay na anak ng Diyos. Di ba mga kapatid? Amen. Na ito yun. Kaya nga ito yung panglaban din sa masama, yung mabuting gawa. At isa pa mga kapatid na makita natin dito na we have to be busy in God's business. Sabi niya, yung palagi natin naririnig na sabi niya, idle mind, sabi niya, sa workshop that they will. Actually, ang ibig sabihin ng inactivity. Sa akin, kung ipapaliwanag ko, inactivity gives way for the devil to tempt and attack you. Bibigyan, alam mo, pag wala kang ginagawa, kung ano yung iniisip mo, kung minsan papasukan ka dyan ng masamang pag-iisip, may entertain mo yan. Kung ano. Pero kung kaisipan mo sa mga bagay na nasa itaas, sabi nga doon na idako natin yung mga kaisipan sa bagay na sa taas, parang kaisipan ng ating Panginoon. Mga kapatid, mas maganda, di ba? Ito pang isang napakaganda na exercise na dapat maano natin at ito'y napakahalaga. 1 Timothy chapter 4, verse 7. 1 Timothy 2, 4, 7, and 8. Sabi rito, datapot itakwil mo ang mga katang masasama at walang kabuluhan. At sabi niya, magsanay ka sa kabanalan. Amen? Amen. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kunting pakinabang. Yun yung physical exercise. Ano? Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at darating. Amen? So yung physical exercise, mga kapatid, hanggang dito lang sa libutang ito. At mayroong limitasyon niya, mga kapatid. Habang malakas ka, kaya mo yan. Pag matanda ka na, mahirapan ka na mag-exercise. Light na lang. Pero yung kabanalan, exercise ng holiness, mga kapatid, mapapakinabangan sa buhay na ito. Ibig sabihin, irrespective kung ano yung age mo, bata, middle age, o matanda ka na, makakaya mo yun. Pero hindi lang dito mapapakinabangan, maging sa buhay na darating, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi na without holiness, you cannot see the Lord. Diba? Ano pa yung sinabi pa doon? Yung hanapin ang lahat ng kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal. Amen. Kundi kung wala ito, hindi mo makikita ang Panginoon, mga kapatid. Kaya magkaroon tayo noon, mga kapatid. Amen. At isang bagay din na dapat natin makita, mga kapatid, na yung pangatlong ano natin, yung rest. Kailangan din natin magpahinga.
Sa physical, pag napapagod ka, ano ginagawa mo? Uupo ka, tutulog ka, magre-relax. Kailangan din natin yung tinatawag nilang downtime. Mga kapatid, sa spiritual rest, mga kapatid, ito yung nakita natin dito na sinabi ng Panginoon. Dito sa Mark chapter 6, dito po sa verse 30. At ang mga apostol ay nangagpisan kay Jesus at isinaysay nila sa kanya lahat ng mga bagay na kanilang ginawa at ang lahat ng kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng konti. Amen? Sapagkat marami ang nagparito at sila hindi man lang mga kapanahon na magsikain. So mayroong sinabi ng Panginoon, magpahinga naman kayo ng konti. Sabi niya doon sa mga ano. So hindi naman pinagbabawal ng Panginoon yan dahil physical lang naman tao tayo, napapagod, mga kapatid. Ngayon, bakit kailangan natin yung pahinga? Kung minsan may tinatawag nilang spiritual burnout. Diba? Halimbawa, yung convention, 5 days yun. Kakapagod yun, mga kapatid. Pag physically, spiritually refresh ka, malakas ka, but yung physically, minsan nakakapanghina. Iba nagkakasakit, mga kapatid. Kaya ngayon sabi kanina, sa pag-aaral natin, minsan may mga inaantok sa preaching. Kasi yung pagod na yung physical mga kapatid. Doon sa mga parting yun, ano? Ngayon, bakit kailangan natin to prevent spiritual burnout? Pero meron kang magagawa na kapahingahan dyan na mas nakakalugod sa Panginoon. Anong ginagawa ng Panginoon? Lumalayo siya at nananalangin mag-isa. Pwede rin tayong gawin natin yung solo natin, quiet prayer. Diba? Papasok tayo sa kwarto, sarado natin lahat. Yung cellphone, sarado natin lahat. Tayo manalangin sa Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Magkaroon tayo ng pakipag-usap na matintiman sa Panginoon. Quiet. Quiet time, sabi nga Pero mga kapatid, comes with self-reflection. It comes with self-examination sa Panginoon. At tingnan natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Ano ba na isang napakaganda na ipasaliksik natin ating sarili sa Panginoon, mga kapatid. At isang bagay na napakahalaga yan sa isang Kristiyano, lalo na sa mga nangangaral, mga kapatid. Na mangangaral ka, mga kapatid, ano ba yung kumusta aking pag-uugali? Ang aking pananalita, yung aking attitude, ang aking mga ginawa, aking mga kaisipan. So, lahat yung mga kapatid ay inilalahad mo sa Panginoon. At alam mo ba na ang Panginoon, siya ang magsasabi. Alam mo kung bakit? Kung meron tayong sakit, saan tayo pumupunta physically, normally? Sa doktor, di ba? At tinitignan lahat yung signs and symptoms para ma-diagnose tayo. Sa spiritual, mga batid, meron tayong mas higit na dakilang manggagamot, ang Panginoon, na dapat natin lapitan. Amen. Para ipadiagnose ang ating sarili. Kasi kung sa ating kapwa ang mag-diagnose sa atin, baka masaktan tayo. Sasabihan kang ganito, ganyan. Di ba? Kung minsan, mga kapatid, sasabihan kang ganito, ganyan. Masasaktan ka. Kasi tao ka lang, may emotion ka Kahit totoo yung sinabi nila, may mafe-feel ka dyan. Pero maganda naman yung ikaw ay nire-review, itinutuwid, at maganda rin naman na ikaw ay pinapaalalahanan dahil sa kagandahan. Kasi in the spirit of love and fellowship and brotherhood, mga kapatid, napakaganda yan na magpaalalahan bawat isa. Amen. But mga kapatid, dapat there's a way na paano mo kakausapin yung kapatid, lalo sa mga parting mga negative. Kasi masasaktan yan Hindi mo rin alam kung may mga sensitive, sabi nga may masasaktan mga kapatid. Kaya napaganda yung quiet prayer at saka yung meditation of the Word of God. Alam mo ba, napakaganda mag-meditate.
Kasi kuminsan sabi nila, ang hirap namang intindihin yan. Alam mo, pag hindi mo maintindihan, ilang beses mong basahin, basahin mo sa English, sa Tagalog, basahin mo. Gumamit ka ng commentary, but you see, sa panalangin sa Panginoon, sa Espiritu Santo, mga kapatid, maiintindihan mo yan. Mhm. At doon ka magagalag sapagkat napapakain yung kaluluwa mo. Alam mo ba, di ba, kung gusto natin mag-relax, kain naman tayo sa labas. Di ba? Tayo naman ay mag-relax. So, kakain ka lahat para sa physical. Di lang na sa spiritual, mga kapatid. Amen. Napakaganda niyan. At higit sa lahat, sabi nga yung kapayapaan na gagaling sa Diyos. Amen. Yung kapayapaan na di masayon, sabi nila, ibibigay sa atin. Sabi ng Panginoon, "Ipagkakaloob ko yung aking kapayapaan, hindi kapayapaan sa salibutan. Ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo." Diba? Binibigay niya yung kapayapaan. Ngayon, dapat natin din makita, mga kapatid, na may mga bagay sa ating buhay spiritual na dapat nating iiwasan. May mga warning din dito para yung mga bagay na nating pinaghirapan, pinagsisikapan, hindi ito basta-basta mapunta sa baliwala. Ngayon, ito is about Christian living, interrelationship sa loob ng iglesia. Kung minsan marami tayong, sa ating puso't kaisipan, marami tayong argument sa ating sarili. Mhm. Magulo yung ating isip. Mga kapatid, kung minsan nakakabawas yan. Nakakapanghina yan yung arguments. Kaya kailangan natin ay bigay sa Panginoon. Ngayon, argument sa ating sarili, ilalabas mo pa sa iyong kapatid, magkakaroon ka rin ng arguments. Mga kapatid, huwag. Kasi yung mga bagay na hindi nagpapanampalataya, iiwasan mo. Kaya nabanggit na natin yung pag ikaw ay yung spiritual liturgy o kaya may kunting tawag doon, pagiging lazy. Huwag na iwasan natin. Mhm. Isang bagay din na dapat iwasan natin, we have to spend time in the wrong company, sa labas ng iglesia. Mhm. Mga kapatid, naharap tayo sa iba't ibang klase ng tao na hindi natin kasama sa pananampalataya. Kasama natin sila, pero huwag tayong makihalubilo doon sa gawain na hindi tama. Ang Panginoon, sabi niya, hindi ko sila inaalis sa sanlibutan, hindi niya dinadalhin, kundi ingatan mo sila sa Mhm. libutan. Tayo mag-iingat din, mga kapatid. Amen. Kasi kung minsan tayo ay ma-influensya. Sa pang bagay makita natin, mga kapatid, na higit natin pahalagahan ang ating buhay spiritual. Kung minsan, titimbangin natin to, baka mas mahalaga pa yung career natin. Baka mas mahalaga yung mga bagay material sa atin. Mhm. Baka mas mahalaga yung ating sariling kapakanan kaysa Panginoon. Kung minsan, it takes sacrifice to do this, mga kapatid. Sa pangbagay makikita natin doon na meron tayong wrong attitude towards others, lalo sa kapatid natin sa Panginoon. Huwag nawang makita natin palagi sa bawat kapatid yung negative. Mhm. Lahat tayo may kakulangan, lahat tayo may kahinaan, hindi tayo perpekto, Mhm. mga kapatid. Pero yung ating puso, pwede maging perpekto sa Panginoon. Kaya tuturuan natin yung ating sarili naman na yung ating pag-uugali ay maging kalugod-lugod naman sa Panginoon at sa tao. Tandaan natin, pag nakasakit tayo sa ating mga salita, sa action natin sa kapatid, masakit yun. Mhm. Ilagay mo sa sarili mo, masasaktan ka rin, di ba? Pag nasaktan ng kapatid, masasaktan ka rin. Bakit? Para isa kayong katawan. Mhm. Tandaan mga kapatid. Amen. So, yan ang natin. At higit sa lahat, we have to doubt the Word of God. Doubting the Word of God. Mabigat yan, mga kapatid. Tinuturuan tayong Panginoon ng kanyang salita, which is the best. Pero pagdating ng mga alanganin, pagkakataon sa ating buhay, nagdadoubt tayo yung salita ng Diyos. Para bang hindi natin pinaniwala. Ang Diyos hindi sinungaling, mga kapatid. Mhm. Tandaan nyo,
Pag sabi niya, gagawin niya. Sinabi niya, hindi kita iwanan o pababayaan. Ba't ka nagdadaw doon? Bakit hindi pa gumagaling? Bakit pa ganito ang buhay ko? Mga kapatid, it's a part of Christian life that there will be some troubles, that there will be some problems. Pero tandaan natin, nandyan yung pagtulong ng Panginoon. Nasabi niya, I will never leave you nor forsake you. Mga kapatid, hindi niya sinabi na wala ka ng problema. As long as you are in this world, haharap at haharap ka sa problema. Amen. Amen, mga kapatid? But it's a part of the consequences of sin na nangyari. Nandito tayo sa salibutang ito. Hindi naman tayo taga rito, mga kapatid. Tayo nakikipamaya lang. At higit sa lahat, yung isang mabigat dyan, mga kapatid, yung spiritual pride. Magkakaroon tayo ng kataasan kuminsan. Kaya maging babalayan, lalo pag the more na sumasagana yung karunungan sa'yo, kakaroon kayo spiritual pride. Huwag namang mangyari. Makakitaan sa atin palagi yung humility. Mga kapatid. The more you are humble, mga kapatid, the more that God is glorified. Amen. Mga kapatid. Kaya we don't glorify ourselves. Mga kapatid, pagkatapos na magawa natin lahat, we're still unworthy servants. Amen. Mga kapatid. Tandaan natin. Nawa na nagbigay ng Amen. magandang halimbawa sa atin na kung kulang pa tayo doon sa strong spiritual immunity, magdadala pa tayo ng mga bagay, maaaring makagawa ang kalaban. Lapit natin sa dalangin natin. Amen. Dalangin natin bawat isa na sa iglesyang ito, maaaring tayo'y nasa iba't ibang lugar. Galing tayo sa iba't ibang iglesia lokal sa Pilipinas. But in this forum, yung pagtitipon na ito, tayo isa sa Panginoon. Panginoon, kailangan din nagkulang sa atin. Amen. Kaya mga minamahal na kapatid, yun po ang mensahe ng Panginoon na ito ay tayo ay napakain ka ng salita tayo nabusog ka. Ibig natin na ilapit sa Panginoon. Higit pa tayo maging sa ating pananampalataya. At may mga Kristiyano sa parte ng salibutang ito na patuloy makita sila na malakas gumagawa sa Panginoon. At tandaan natin na sabi ng Panginoon, be faithful till death and I'll give you a crown of life. Mangyayari lang yan kung kaya mayroon tayong matatag na spiritual immunity sa Panginoon. To God be the glory.